Pahayag po yung ang dami po reaction, no? Sa totoo lang po yung Rage Coalition na to, yung paglulunsad po ng Rage Coalition, napakarami pong reaction. Oy, Regine, kumusta ka riyan? Napakarami pong reaction buhat po sa mga DDH o Duterte diehard haters. Hindi rin po napigilan ng mainstream media na ibalita ito. Talagang ang lakas ng impact. At lahat po ng nakarinig kay Baste, kinabahan, no? Ang galing po mag-speech, eh. Marami pong nagsasabi na ngayon lang po narinig mag-speech si Baste. Parang tatay niya, mana sa tatay. Pati yung wits, pati yung diin, no? Kumbaga, batang digong ito. Batang digong. At nagsabi nga po yung mga DDH, yung mga Duterte diehard haters natin, na mukhang plan B. Alam po ninyo, mali po yung pang-intindi ninyo sa mga sa suporta ng mga tao sa mga Duterte. Akala nyo, ang akala po ninyo na una, mali sila ng tansya, eh. Binanatan nila si Tatay Digong. Akala nila, once na si Tatay Digong maipakulong, once na si Tatay Digong ma-eliminate nila sa equation, yan nga po, nakakulong sa ICC. Buong akala po nila, kusa na pong mamamatay yung support, no? Yung support po dito kay Tatay Digong. Hindi po nila naunawaan na yung suporta kay Tatay Digong beyond po, no? Doon po sa physical na katawan. Kasi nakita po nila, eh. Pag si Tatay Digong po nasa rally, marami pong uma-attend. Alam niyo po, yung mga rally nila Tatay Digong, ilang beses po sa Bulacan, pinigilan, sa Tacloban, ginagawan po nila ng paraan, no? Na wag makapag-rally si Tatay Digong, no? Hindi makapagsalita sa mga tao kasi ang lakas po talaga, eh. Ang lakas po talaga ni Tatay Digong sa mga tao. Ngayon, ang buong akala nila na pag napakulong na si Digong, yung suporta, makakalimutan na si Tatay Digong, tapos tuloy-tuloy na sila sa kanilang ginagawa. Baliktad po, eh. Ngayon, eto na naman. Pinuruhan nila si Sara Duterte na lalong lumakas buhat nung pinakulong nila si Tatay Digong. Kumbaga, iba po yung ine-expect nila. Iba po yung epekto. Hindi po to yung ine-expect nila na epekto. Yung pong once na napakulong si Tatay Digong, mawawala na po sa eksena rin si BP Sara, makakalimutan na rin. Hindi po. No? Talagang tinulak ng tao na, BP Sara, pamunuan mo kami para magkaroon naman ng pag-asa yung Pilipinas. No? Yan talaga yung kitang-kita natin, eh, na naging epekto niyan. Ngayon naman, talagang all out sila para hindi makatakbo si BP Sara. Kasi once na makatakbo, once po na makatakbo, wala na. Pero ito po, nakita po natin, hindi pa po nila napapabagsak yung popularidad ni BP Sara. Hindi pa po nila naaawat yung pagtakbo ni BP Sara. Plan B. Yung salita pong plan B, hindi po atin yan, ha. Hindi po natin sinasabi na sa Baste ay plan B lang. Ang sinasabi po natin, Duterte pa rin po ang iboboto naming mga Duterte supporters. Hindi po kami, alimbawa po, si BP Sara, worst comes to worst, hindi na po pinayagan ng impeachment court, no? Siya po ay guilty sa akusasyon. Halimbawa po, matagal na po namin sinasabi, ano ngayon? Meron pa pong ibang Duterte. Ang masakit pa nito para sa kampo nila, sa mga Duterte haters, nakita po ngayon ng mga Pilipino yung natatagong galing ng mayor ng Davao City, kasalukuyang mayor.
kakaiba po to, no? Iba siya mag yung speech talaga sa akin talagang ano yan eh. Ang malaking bagay po yan sa mga presidentiables eh, at sa mga politiko. Kaya sana ang susunod na hakbang na ni Mayor Baste, kaya na ng ibang Duterte ang pamunuan yung ano eh, yung Davao eh. O kaya, kung ayaw talaga nilang bitawan yung Davao, si Congressman Pulong na lang, di ba? Oh, pwedeng-pwede po si Congressman Pulong diyan na mamuno ng Davao. Para si Senator Baste na number 1 ha. Imaginein po ninyo. Ganun po kalupit yung Baste Duterte. Number 1 sa survey ng mga senatoriables. Kaya mahirap po talagang tibagin eh. Pag nag-number 1 po si Baste ngayon, 3 sunod-sunod na eleksyon pang Senado, number 1 po yung mga Duterte. Diba? Number 1 si Robin, number 1 si Bongo. Ngayon, magna-number 1 po si Baste Duterte. Kaya, wasak na wasak yung pangarap nitong mga tukmol. Okay, gusto ko lang ipunto rito, ito po kasi yung sabi nila. Dahil sa takot nila dito sa Rage Coalition, binabanatan po nila yan. DDS launch the Rage Coalition, Reform Alliance for Good Governance and Accountability. Ito po ang tanong ng mga Duterte haters. Saan bandang good governance? Kay Baste, Bongo, Robin Padilla, Mike Defensor, Vic Rodriguez, at iba pang sumali sa kanila? Yan po ang tanong, no? Saan daw ba yung good governance? Ako na po sasagot. Ang good governance po, parang naghanap sila ng prueba eh. Ano ba yung sinisigaw yung good governance? Saan namin makikita yan? Yan yung question nila eh. Saan nila makikita yung good governance? Makikita nyo po yung good governance diyan po sa Davao City. Kitang-kita nyo po. Pansinin nyo yung ICI create po para mag-imbestiga sa flood control. Mga problema. Hindi ko po masabi kung naaawa ko sa ICI o magagalit o maaawa. Kasi ang una nilang pinunteriyahan talaga, no? Ang una nilang pinunteriya para sa pag-imbestiga ng flood control, hindi po hindi po yung talagang pinakamalalaking o yung mga mastermind, no? Yung mastermind po ng flood control ang pinunteriyan nila, kundi Davao City. Pumunta po riyan yung mga ICI, pumunta si DPWH Secretary Vince Dizon ba? Hison. Nakalimutan na bigla. Nagpunta. Okay. Nagpunta talaga diyan. Pinagtatawanan nga ni anong pangalan nito? Ni Baste dahil wala silang nakita eh. Di ba? Wala silang nakita na issue sa flood control sa Davao. May resibo. Sabi nga, trinabaho, walang problema sa flood control. Kaya nakakaawa din eh. Di ba? Kasi, bakit hindi ka nga maawa eh? Wala silang mahanap na gagamba. Actually, nasira yung political career. Ito real talk dyan po nawarak yung political career ng mayor ng Baguio City. Before po tong pag-ICI niya, isa po yan sa kinikilala, parang si Ping Lacson, kinikilala ng mga anti-corruption, no? State gurgur talaga.